Topic po natin for this month is, ang tema natin ay soul winning. Ayan. Soul winning po tayo. So nagtapos po tayo sa pinaka-highlight ng topic natin nung nakaraan is compassion. Yung compassion ni Jesus ang nag-move sa Kanya para ipangaral yung ebanghelyo at magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit. By the way, pinopromote ko po yung The Chosen. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo po. Okay? Sa Netflix, available na yan. Libre yan sa Netflix. So, if you want to understand more the Bible at yung wala sa Bible, may mga missing element na kailangan ng connection to understand, medyo maganda po yung idea nung writer tsaka nung producer nun. Although extra biblical yung iba, wala kayong makikita sa Bible nung iba, pero may mga missing element na hindi nasulat sa Bible dahil sabi ng Bible, kung isusulat lahat ang ginawa ni Jesus, hindi kakasya sa buong daigdig. Wala na tayong titirhan sa sobrang dami. So yun ay gabay lang para medyo yung kalituhan natin ay magkaroon ng konting liwanag. Hindi naman natin yung gagawing doktrina, pero dagdag kaalaman lang. Okay? So, soul winning ang ating tema for this month. At yung compassion, ano meaning ng compassion? Anong ibig sabihin ng compassion? To suffer with. Yung taong nagtitiis ng hirap, gusto mong tulungan and to the point na ikaw din ay nahihirapan sa pagtulong. Ang tunay na compassion, makakaramdam ka ng pain sa pagtulong. Disturbance, makakaramdam ka ng mga inconvenience. Kasi tumulong ka at minsan, kadalasan, magagastusan ka rin. So tayo po, meron tayong homeless ministry na ini-evolve natin into health ministry dahil ang tinutulungan natin hindi lang mga homeless, kundi yung mga nangangailangan din sa abot ng ating kakayanan. So nag-evolve ito at ang sikreto ng ministry na ganito ay dapat compassion. Pag hindi ka compassionate, maiinis ka sa mga tao. Okay? Dahil minsan ang tao, tinulungan mo na, ikaw pa masama. Pero pag compassionate ka, hindi yun ang pakialam mo. Basta makatulong ka, period. So sa soul winning, ang motive ni Jesus ay compassion. Dapat ganun din tayo. So nandito po tayo sa soul winning. So ang continuation po natin ngayon ay yung training na ginagawa sa Bible Study Leaders Training, yung nag-graduate kanina. Lahat yon na nakatayo dito, graduate yon ng first batch, second batch, third batch, hanggang fourth. So PIP yung gagawin natin this coming September. Ngayon, yung tinuturo sa training, bibigyan ko lang kayo ng pahapyaw at ito yung sistemang ginagawa natin dito sa Juhia. Ito po yung tinatawag na CAS-DM. Okay? So let's bow our head and let's pray. Lord, salamat po sa buhay na patuloy mong binibigay sa amin, sa kalakasan, Panginoon, at kagalingan, Lord. Ikaw ang aming Diyos, aming healer, aming protector. Sa oras na to, Panginoon, as we listen to your words, enlighten us, open our hearts wide sa lahat ng maririnig namin, makapasok ito sa puso namin at magbigay ito ng challenge, magbigay ito, Panginoon, ng desire para sundin yung kalooban mo. Kaya, Lord, I pray, anoint your word, anoint our ears as we listen. Surround us with your warring angels and cover us with your blood. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Bawat church na malalaki, bawat church na lumalago, may sistema sila. Meron silang proseso na tinatawag. Tayo, meron din tayong proseso. So iba-iba yung proseso, pero hindi nagkakalayo kung ano yung ginagawa. Sa atin, ang prosesong ito na CAS-DM, yung C ay connect. Okay? Sabihin nyo, connect. Or connection. Yung A, sige, kayo bumasa. Associate or association. S, select
or selection. D, delegate or delegation. And then M, or multiplication. So anong ginagawa sa connect? Sa connect or connection, nagkakaroon tayo ng friendship evangelism. Nakikipagkaibigan tayo sa mga tao sa paligid natin, specifically sa 10 pangalan na pinagpipray mo. Okay? Nagiging mabuti kang tao, hindi lamang para madala ito, kundi mabuti ka talagang tao, friendly ka. Okay? Lalo dun sa 10. So ang connection is nagpe-friendship evangelism ka. And then sa association, yung naipon mo sa friendship evangelism, ginagather mo, association, para mag-Bible study. And then, during the Bible study training, meron po tayong Bible study manual. Pag nag-training kayo at saka nyo lang yun pwedeng makuha dahil hindi yun pinamimigay kung kani-kanino kung hindi magbubukas ng Bible study. Okay? So, during that time, after ng 3 months na Bible study, pinipili na ngayon kung sino yung seryosong sumunod kay Lord. Hindi lahat gustong maging follower. Hindi lahat gustong maging disciple. Yung iba, sapat na sa kanila yung believer lang. Nung Friday nga, may natanong na hindi raw nila calling ang pag-share ng gospel. Ano calling mo? Ang pag-share ng gospel ay hindi calling. Kung paano sa aso, ang pagtahol ay hindi niya calling, at sa pusa ang pangyayaw ay hindi niya calling, that's normal for them. Ang pag-share ng gospel ay hindi calling. Normal mo yan, trabaho mo yan. Ang calling ay apostle, prophet, evangelist, teacher, pastor. Ito calling to. Hindi lahat tinawag na maging ganito. Pero yung magbahagi ng salita ng Diyos, para kang aso na kailangan kang kumahol. Para ang pusa na kailangan mo magngiyaw. Hindi mo sasabihin sa aso, tumahol ka, calling mo yan. Eh paano kung sinagot ka ng aso, hindi ko calling tumahol. Ang calling ko magngiyaw, aso ko. Normal, abnormal? Abnormal yon. Kaya magsasabing, ay hindi akin yan, hindi ko calling yan. Abnormal yon. Okay? So dito, pinipili na ngayon yung susunod na magba-Bible study rin. After 3 months, sila naman ang mag-share during the Bible study and then na-attend ng training. So pagdating ng letter D, delegate, it's time na sila ay magbukas ng sarili nilang Bible study. And then, M is multiplication. Kung ito ay masusunod yung ating sistema, proseso, taon-taon nadadagdagan ang mga Bible studies natin. Nanganganak ng nanganganak at aabutin yung 4th level ng discipleship. Next week ko yun i-discuss. This month or this week, nagpagawa ako ng illustration para lalo nating maunawaan ito. So may mga sample akong kinuha, pero i-develop pa natin to. Enhance pa natin to. So ito yung ilalagay natin sa utak natin. Pag nakita natin yung dalawang taong nag-uugnay, connection yan. Okay? Pag medyo magkakasama-sama na yan, association na yan. So pag meron ng arrow sa gitna, napili na yan. So pag meron ng octopus, delegation na yan. So pag dumadami na, multiplication. So gagawa tayo ng mga icons para pag nakita nyo dyan sa labas, uy, ito yon, CASDM to. So ang CASDM na to, ito ang Juhia Masinag, Juhia Masinag po. Hindi lahat ng Juhia ganito ginagawa. Dahil ang Juhia po ay autonomous, may kanya-kanyang governance tayo, hindi pare-pares ang ginagawa. So tayo lang ang meron ito. Sila, may ginagawa silang iba, pero sa Juhia Masinag, Mandaluyong, and Leyte, ito po yung sistema natin. So ang CASDM, ito yung tinatawag din ng Juhia Masinag na spiritual journey. Nag-start ka bilang unbeliever, so na-connect ka, and then umattend ka ng Bible study, na-associate ka, and then napili ka, umattend ng training sa Bible Study Leader Training, na-select ka, and then nag-Bible study ka na, so napunta ka na sa delegation, sa D, and then nagtuloy-tuloy hanggang yung Bible studyhan mo, nag-Bible study rin, so nagmo-multiply. Next week, tatawagin ko yung nakaabot sa 3 levels.
Nag-Bible study ka, yung Bible studyhan mo, nag-Bible study rin, then nag-Bible study rin, kasi ang goal natin, 4 na level. Okay yung nag-Bible study ka, pero hindi yan sapat, simula lang yan. Kailangan maka-4 po tayo. At yung 4 na yan, maka-4 din, maka-4. Para yung momentum natin, parang snowball effect, tuloy-tuloy at hindi na matatapos hanggang dumating si Jesus until the whole world hears. So ito ang Juhia Masinag spiritual journey. The same thing, Juhia Masinag soul winning strategy din. So pag narinig niyo yung process, journey, strategy ng Juhia, it's the same. CAS, DM. Maliwanag po. So everyone, sabihin nyo, CAS, DM. So ano yung C? Connection. A, S, D, M, multiplication. So I will give you sample, lalo na dun sa mga hindi pa naka-attend ng training, how it goes. Bibigyan ko lang kayo ng appetizer today para matakam kayo na umattend. Truly, we convince you to attend. Bakit? Hindi kayo makakasunod kay Lord pag hindi kayo umattend. At hindi kayo magkakaroon ng tapang lakas ng loob para mag-Bible study kung hindi kayo na-train. Okay? At hindi nyo ma-explain yung Word of God kasi sabi dun sa parable, kailangan maintindihan ng nakikinig para mamunga. So to be effective sa pagsishare ng Word of God, training is a must. Okay? So isi-share ko lang yung connection. Itong number 1, letter C. Connect. Ang connection or connect, ito yung friendship evangelism. Okay? Ito po yung nakikipagkaibigan ka para maibahagi mo ang ebanghelyo ng Panginoon. Pero may 3 level ito. Level 1 ng connect, nating spiritual, nating personal. Ang traditional na paraan ng pag-share ng gospel ng maraming Kristiyano, ganito. Maglalagay ng placards, pag ano yung tawag ng alay lakad dito, at nakalagay doon sa placard, pasensya na kung kayo gumagawa nito ha. Nakalagay doon, magsisi na kayo, kayong mga lasenggo, mga adik at mga bakla. Pupunta kayo ng impyerno. Mali ba yon? Hindi po mali yon. May nasasave ba sa ganong sistema? Meron, konti. Pero ilan ang nagagalit? Narami. At pag nagalit sila sa gumagawa noon, na Christian daw, damay lahat. Kaya pag niyaya mo sila sa Bible study, ay ayoko niyan. So ganun ang paraan ng pag-share ng iba. Kaya kung ginagawa nyo yun, sorry. Kung gusto nyo, tuloy-tuloy nyo. Pero dito sa Juhia, kung taga-Juhia kayo, we don't encourage that. Pangalawa, pag nagturo ng Bible study, titirahin agad yung kanilang mga paniniwala. Basagin yan, sirain yan, mali yan, bawal ang bisyo dito. Ang daming bawal. Kaya pag nagyaya tayo ngayon, ay ayaw namin dyan. Bakit po? Ang daming bawal sa inyo. Imagine mo, pag ikaw nanghuli ng isda, next week yan yung topic natin. Pag nanghuli ka ng isda, okay, nanghuli ka, hindi lambat ha, hook. Anong nilalagay mong pain? Yung gusto mong pagkain o yung gusto ng isdang pagkain? What if ilagay mo burger, dahil yan ang paborito mo, pizza? Kagatin kaya ng isda yan? Siguro tikman, pero palagay ko hindi yan magkiklik. Ang gusto ng isdang kainin, yung mga uod, yung mga isdang maliliit, yun ang gusto nilang ipain mo. Kakagatin nila yon. Pero yung gusto mo, ayaw nila. So maraming nagsishare ng gospel, nag-evangelize, ang gusto nilang sabihin, ang sinasabi nila. Pero yung gustong marinig ng tao, ayaw nilang sabihin, kaya wala silang nadadala. Tapos pinakikialaman nila yung buhay. Kunyari, manguhuli ka ng isda at sasabihin mo sa isda, pag nahuli kita, tatanggalan kita ng hasang. Bibiyakin ko tiyan mo at dukutin ko mga bituka mo. Brutal na, no? Kung yung isda naririnig ka at nakakaintindi, mapahuli sa iyan? Sabi siguro na isda, loko-loko lang kakagat dyan. Imagine mo, tatanggalan ka ng bituka, tatanggalan ka ng hasang. May mga tao, nagsishare ng gospel, ang dami agad sinasabi, alam mo, bawal yan eh. Dapat tanggalin mo yan, tanggalin mo yan, tanggalin mo yan. Hindi pa nga tumatanggap kay Jesus, di pa nga nagba-Bible study, ang dami nang tatanggalin. Tanggalin ng asang, tanggalin ng bituka. Kaya walang nadadala, ang daming tatanggalin eh.
Hello? Kaya nga, those who win souls, wise. Pag nag-soul winning ka at bobo ka, totoo lang, pasensya na, wala kang madadala. Kailangan talino. Kaya hindi mo tinitira yung kanilang paniniwala, hindi mo sinasaktan yung kanilang emosyon dahil para kang nanliligaw. Walang nanliligaw na sinisita yung nililigawan niya. Alam mo ba, ang pangit ng kuko mo. Yung kilay mo, hindi maganda. Yung mata mo, parang mata ng pigsa. Pag ngumiti ka, parang kang iting aso. Tingnan ko lang kung magka-jowa kang ganyan. Tingnan ko sa kadamputin. Hindi nanliligaw yung gano'n. Nang-aasar yun. Naghahanap ng gulo yan. Ganon din sa soul winning. Hindi ka magsasalita ng kung ano-ano. Yung iba naman, ganito paraan. Hoy, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Kung yung taong yun dumadaan sa matinding pagsubok at problema, sa palagay nyo maniniwala siya na mahal siya ng Diyos? Wala siyang pera, namatayan siya, tapos may sakit yung pamilya niya. Mahal ako ng Diyos? Joke? So yung mga ganong banat, alam mo, mahal ka ng Diyos. Uy, magsisi ka na, makasalanan ka. Pag hindi kayo nagsisi, pupunta kayo ng pierno. Meron pang isang evangelism system na kakatok ng bahay, and then sasabihin, ligtas po ba kayo? Mukha ngayon, hindi na kami ligtas kasi hindi ka namin kilala eh. Ang daming mga ganyang sistema. So tayo, nakita natin yung effectivity nitong CASDM. Hindi tayo nagsisimula, mahal ka ng Diyos, magsisi ka, bawal yan. Walang ganon. Ang simula natin sa level 1 is walang Bible na usapan, walang Jesus, walang God, walang spiritual, walang tanungan kung kamusta na yung pamilya mo, kamusta na yung pag-aaral mo, kamusta trabaho mo, magkano sahod mo, may utang ka ba? Walang ganun. Walang pakialaman ng buhay-buhay. Pag ikaw mag-share ng gospel, simulan mo na walang Bible, walang Jesus, walang pakialaman ng buhay personal, doon tayo nagsisimula. Ha, ganun? Yes. Pero, pagkatapos nito, pupunta tayo sa personal and then sa emotional na topic bago tayo pumunta sa spiritual. Gano'ng katagal yan? At least 1 month, 1 month. Okay? Connect level 1, nothing personal, nothing spiritual, 1 buwan mong tatrabahuin. Okay? Ito yung tinuturo sa training. Patitikimin ko lang kayo yung hindi pa naka-attend. Anong gagawin mo? Magpipray ka ng 10 prospect, mga pangalan ng mga tao sa kapaligiran mo para doon ka mag-start ng Bible study. Ito ay kaibigan mo, kamag-anak mo, pamilya mo, katrabaho mo, kapitbahay mo. So pinagpipray mo yung 10 pangalan sa loob ng 1 buwan habang ikaw naman ay nagko-connect sa kanila sa iba't ibang kaparaanan. Dadaanan natin ngayon. Okay. Paano ipagpipray? 1 Timothy 2. Sabi dito, verse 1. First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, thanksgiving be made for all people. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ipagdasal nyo lahat ng tao. Anong klaseng dasal? Supplication, intercession. Na may pasasalamat. Ano ipagdadasal? Sabi niya, this is good and it is pleasing in the sight of God, our Savior, who desire all people to be saved. Gusto ng Diyos lahat maligtas. May grupo na nagtuturo, hindi lahat daw gusto ni Lord maligtas, yung mga pinili lang. Huwag kayong maniwala doon. Sa akin lang pakiramdam ko doon, turo ng demonyo yan eh. Kahit nagsasabi pa silang pastor sila, Christian sila, sa akin, turo ng demonyo yun. Dahil hindi yun ang tinuturo ng Bible. Pag Bible ang pinag-usapan, ang gusto ni Lord lahat maligtas. Pero pag sila ang nagsalita, yung pinili lang ang gusto ni Lord. So sino paniniwalaan mo, si Lord o sila? Kaya tingin ko sa demonyo yon. Mag-away na kami kung gusto nila akong awayin. Pero sa demonyo talaga yan. Dahil hindi yan sinasabi ng Bible ko. At hindi yan ang Diyos ko. Ang Diyos ko, gusto niya lahat maligtas, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala. Mahal niya lahat ng tao. God so loved the world that whosoever will believe in Him, He gave His Son. So ngayon,
God wants all men, all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. So anong pinagpipray mo sa 10 pangalan? Maligtas at makaalam ng katotohanan. Makapagbukas ka ng Bible studies. And then, go into their world. Pangalawa, Mark 16:15. Ang sabi ni Jesus sa mga alagad, humayo kayo sa buong sanlibutan. Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Yung 12, except Judas, kumalat sila sa iba't ibang panig ng mundo. So si Pablo, ang target niya is Europe, Mediterranean area and Europe, hanggang Rome. Sila Matthew, sila Mark, sila John, sila Thomas, nakarating ng India, nakarating ng Persia, nakarating na kung saan-saang lugar para i-share ang gospel. So yung utos ni Jesus na go into all the world, lahat ng bansa sa buong mundo, tinry nila yon. Of course, 12 lang sila, ilan ang bansa sa buong mundo. Pero yung mga nadala nila, nagpatuloy hanggang kumalat ang gospel, nakarating ng Pilipinas. Dahil sumunod sila sa utos na go into all the world. Ngayon, pwedeng iliteral itong go into all the world kasi ginawa namin to. Nagpunta kami ng India, 4 na taon kami halos doon at pinangaral namin ang Ebanghelyo. Hindi ka makakapag-proclaim ng gospel until you go into all the world. Ngayon, merong literal, merong figurative yung into their world. Kunyari, eto. Kung ikaw nagtatrabaho sa call center, tapos may pamilya ka, tapos uma-attend ka sa Juhia, ano ang mundo mong ginagalawan? Ano ang mundo niyong ginagalawan? Siyempre, yung call center world na yan, and then Juhia, hindi ko saan ka nakatira. Sila Marlon, nagtatrabaho sa fitness. So, halos maghapon sila nandoon. Yun ang mundo nila. And then pagkatapos Bible study, yun ang mundo nila. Kung unbeliever, ang mundo na tinutukoy ko dito is kung saan ka nakatira, saan ka nagtatrabaho, saan ka nagnenegosyo, ano ang karir mo, ano yung gusto mo sa buhay, ano yung passion mo, ano yung libangan mo, ano yung sports mo. Pag sinabi ni Jesus na go into their world, pasukin mo to. Bago ka makakonect, bago ka makapag-share ng gospel, kanino mang tao, kailangan kang pumasok sa mundo nilang ginagalawan. Si Jesus mismo, from heaven to earth, John 1:1, in the beginning was the Word and the Word was God. Siya yung Diyos na lumikha ng lahat. Pero para abutin ang tao, sabi ng John 1:14, the Word, Jesus, God, became human, became flesh, and dwelt among us. Hindi ka makakapag-share ng gospel until you go into their world. Hindi pwedeng may mundo ako eh. 'Di ba? May mga iba-iba tayong kinalakihan. Alam natin, yung autistic, merong sariling mundo yan sa utak. Masaya yan sa kanilang sariling mundo. Wala siyang paki sa ibang mundo na ginagalawan mo. May mga Kristiyanong autistic. Mundo ko to eh. Bakit ko papakialaman yung mundo niya? Pag ikaw Kristiyanong autistic, wala kang madadala kay Lord. Bakit? Kontento ka sa sariling mundo, masaya ka sa mundo mo, may pamilya ka, may trabaho ka, may negosyo ka, may libangan ka, yan lang inaatupag mo at wala kang pakialam sa mundo ng iba na nagsasuffer sila doon. Para ka may madalang tao kay Lord, may masyiran. Kailangan mong lumabas sa mundo mo at pumasok sa mundo nila. Naintindihan niyo ba ako? Yan ang trabaho namin. Pumunta ako ng Aklan. Yung mundo ko is Manila boy ako eh. Hindi ako probinsyano eh. Hindi ako probinsyano, hindi rin ako batang Quiapo, batang Quezon City ako eh. Pero umalis ako sa mundo ko, pumasok ako sa mundo ng Bisaya. And then from there, mundo ko Pilipinas, pumasok kami sa mundo ng mga Indiano. At marami kaming nadala kay Lord. Kailangang pumasok ka sa mundo nila bago mo sila madala. Parang hugot yun ah. Ulitin nyo nga. Okay? Kailangan pumasok ka sa mundo nila para meron kang madala. So kung hindi ka papasok sa mundo nila,
spiritually autistic ka, dito lang ako, buhay ko lang, kami-kami lang, pamilya ko lang, wala kang madadala kasi selfish ka. Ako po, ayokong may kausap na tao, napapagod ako. Sa totoo lang, ang personality ko, introvert po ako, hindi ako extrovert. Hindi po ako sanguine, hindi ako sa yung personality na people-centered, hindi ako ganun. Bukis ako, tahimik gusto ko, ayoko nang maingay. Pero dahil kailangan kong may madala kay Lord at masunod si Lord, I need to go out from my mundo. To the mundo ng others, na yung mundo nila ay nagsasuffer sila doon. So kailangan nating pumunta. Kaya nga kung hindi ka naglalaro ng basketball at yung gusto mong i-target ay nagba-basketball, you need to play basketball. Okay? Kung ang libangan niya ganito, ang trabaho niya ganito, kailangan mo mag-adjust doon. So therefore, kung ikaw ay mahilig na sa ganito, sa basketball, call center ka na, o kung ano man yung trabaho mo, mas madali mong abutin, yun nandun na, kasi nandun ka na sa mundo niya. Pero, pag pinaliit mo yon, may mundo pa rin siyang pamilya. Okay? So, kailangan mo pa rin ma-penetrate yun. So, sabi dito, go into all the world and proclaim the gospel. Hindi ka makakapag-share ng gospel hanggat hindi ka nakapasok sa mundo nila. 1 Corinthians 9:22-23. Sabi ni Pablo, to the Jews I became as Jew. Ito ay mga tao, mga Israelita. In order to win the Jews. Sa mga Hudyo, nagpapaka-Hudyo ako para madala ko sila, mawin ko sila kay Jesus. To those under the law, I became as under the law. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, sa mga Pariseo, namumuhay akong parang katulad nila para madala ko sila. I might win those under the law. To those outside the law, I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. To the weak, I became weak, that I might win the weak. Sa mahihina, pumapantay ako sa kanila na maging mahina para madala ko sila. At sabi niya dito, I became all things to all people that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel that I may share with them in its blessing. Nakikisama ako, sabi ni Pablo, sa mayayaman, sa mahihirap, sa malalakas, sa mahihina. Kung ano sila, sumasabay ako doon, pumapantay ako doon. Nakikisama, hindi nakikisama. Alam natin yung limitation sa soul winning. Kung ano ginagawa nilang tama, go. Makisaya ka sa kanila. Ito ang level 1 ng connect. Walang Bible, walang Jesus, walang God. Anong ginagawa? Pray lang for 10 names, kwento-kwento lang, tropa-tropa lang, barka-barkada lang, nakikisama lang, friends lang. Yun lang. Mahirap bang gawin yan? Sino nahihirapang gawin yan? Kaaway niya lahat. Lahat ng kapitbahay, kaaway niya mula sa number 1 hanggang number 100 na address. Sa classmates niya, lahat, pagpasok niya, lahat nagtatalunan palayo. Kasi para siyang halimaw, kaaway niya talaga lahat. Meron bang ganun dito? Hindi niyo ba kayang makipagkaibigan? Hindi niyo ba kayang makipag-bidyoke, tawanan, basketball, manood, or what? Whatever na hindi mali, makisama kayo. Yun lang ang connect level 1. Mahirap gawin, madali. Dali, di ba? Sa mga tropa-tropa, sa mga lalaki, pre, kumusta? Ganyan lang yan eh. Sa mga babae, chika, alam mo ba? Alam mo ba? May bago tayong hindi kasali yun ha. Pero yung usapan, makiumpok, makiusap, alamin mo lang yung limit. So kung kwento-kwentuhan lang, okay yan. Maya-maya may pinagkikwentuhan ng buhay na iba, pwede ka na magpaalam. At least nakisama ka sa kanila. Yun lang yun. Makipagkaibigan ka nang. So connect level 1 is pray for 10 names and then go into their world to connect. To connect, okay? So maliwanag, ano yung mundo nila? Saan sila nakatira? Saan sila nagtatrabaho? Ano yung career nila? Sabayan mo sila doon. Kaya kung nandiyan ka na, kung saan ka nagtatrabaho ngayon, nakatira, nakapasok ka na sa mundo nila. Kaya lang ang mundo, merong level yan. So, next. Connect level 1 pa rin.
find a common ground. Sa Connect Level 1, nagbibuild ka ng relationship, nagbibuild ka ng friendship. Kahit sa FB, ginagawa namin to. Kung hindi kayo friends sa FB, pero pinagpipray mo siya, gusto mo ma-Bible studyan, mag-request ka ng friendship sa kanya. May mga tao, gusto lang accept sila, pero sila ayaw mag-accept. Yung bang gusto nila, marami silang follower, pero sila ayaw pumalo. Yung bang, ang yayabang, gusto nila mag-likes ka sa post nila, sila naman di nagla-like sa'yo. May mga mayayabang sa Facebook, pero pag ikaw aabutin mo tong mga taong ito, tiisin mo yun. Tiisin mo yun. Likes ka ng likes sa kanya kahit hindi siya nagla-like sa'yo. Okay? Ganun po yun ang nililigaw. Ganun po yun ang share ng gospel. Like ka lang ng like. Mapapansin ka rin yan. Ba't like ng like to sa akin? Siguro, he likes me. She likes me. She likes me not. She likes me. So, at pag nagko-connect ka na sa mga taong ito, huwag kang babanggit about, nag-church ka ba? 1 month 1 month. Anong religion mo? Walang tanungan ng ganun. Ano yung paniniwala nyo? Gusto mo away? Debate tayo? Tandaan nyo nakikipagkaibigan ka, hindi ka naghahanap ng gulo. Level 1, 1 month. Sabi ng Amos 3:3, can two walk together unless they are agreed? Lalo na kung alam nila na Christian ka. Alangan na alangan sila pag Christian ka. Medyo ngingiti-ngiti yan sa harapan mo, pero sa likod mo, ikaw ang pinag-uusapan yan. Okay? Kasi ako, kilala ako sa division namin na pastor, kasi may nag-squill. Mas maganda na hindi kanila kilalang Christian. I suggest, kung magsusot kayo ng mga t-shirt na by gospel, hanggat maaari, huwag nyo ipapakita yan doon sa 10. You must be saved. Maganda yung mga t-shirt na ganyan, pero doon sa 10, kung ako lang, mas maganda na hindi nila alam na Kristiyano ka. Para pag nag-connect ka, hindi sila kakabahan, baka dalhin ako nito sa Bible study o sa church nila. Pag hindi alam na Christian ka, mas maganda. Okay? Malalaman na lang nila unti-unti. Okay. Sabi dito, hindi kayo pwedeng magsama na magkaibigan kung hindi kayo nagkasundo. Kunyari, ang pinag-uusapan nyo agad, doktrina. Alam nyo, ang paniniwala nyo, si Kristo, tao lang eh. Kami, Diyos eh. Sa palagay nyo, magkakasundo na kagad kayo doon? Sa inyo, walang Trinity, kami meron. Ang rapture nyo, pre-trib, kami post-trib. Sa pag ganyan agad ang utak mo, away ang gusto mo, hindi soul winning. So, maghanap kayo ng common ground. Naniniwala sila sa Trinity, naniniwala tayo sa Trinity, yun ang pag-usapan nyo. Huwag nyo pag-usapan yung ibang topic. Okay? Later on yun, pag spiritual na. Pero kung ano yung gusto niya, doon tayo, na hindi naman bawal. So, ano yung una? Pray for 10 names na save and makaalam ng katotohanan, makapag-Bible study. Pangalawa, kailangan mong pumasok sa mundo nila. Okay? Para makapag-share ka mamaya. Level 2, connect. So sa level 2 ng connect, 2nd month. Nung una, walang spiritual, nothing personal. 2nd month, friends na kayo. Okay na siya sa'yo. Nakuha mo na yung loob niya. Pinagpipray mo pa rin, nag-establish ka pa rin ng mas malalim na friendship and relationship, pero this time, pumapasok ka na sa mundo niya na ang tawag ay personal na mundo. Kanina yung mundo niya, yung panlabas pa lang eh. Kaya nga ang mundo may 3 level eh. Merong spirit, soul, and body na mundo. Okay, yung external, internal, and the most internal. So dito, papasok ka na sa internal part ng kanyang mundo, emotional and personal. So nakapasok ka na sa laro-laro, video-videoke, kwento-kwento, pero after 1 month, ito na. Pwede ka nang magtanong-tanong, kamusta pamilya mo?
Kamusta trabaho mo? Kamusta jowa mo? Kung babae sa babae ito, lalaki sa lalaki. Kamusta? Yung mga ganyan, medyo sumusundot ka na sa personal na buhay niya. At alam nyo ba, bawat tao merong problemang personal? Alam nyo ba na bawat tao merong pinagdadaan ng personal at emotional? Pag pumasok ka na doon dahil nakuha mo yung tiwala niya, yun na yun. Yun yung transition from nothing spiritual, nothing personal, to spiritual. Ito, emotional and personal. Ito yung tulay. Okay? Hindi ka makakatawid sa kaduluduluhan ng mundo niya, yung pinaka-internal na mundo niya, kung hindi ka dadaan dito sa personal and emotional. For example, sa John chapter 4, verse 4 to 42, puntahan natin to, yung kwento ng babaeng Samaritana. Okay? The Samaritan woman. Merong Samaritan woman sa John chapter 4. Okay? Sabi dito sa verse 4, He had to pass through Samaria, si Jesus kasama yung mga disciple niya. Kailangan niyang dumaan sa Samaria. Again, para sa hindi nakakaalam, ang Samaria po ay hindi pinupuntahan ng mga Hudyo dahil wala silang dealings. Ang mga Samaria ay consider nilang mga maruruming nilalang, mahihinang klase, mga taong mahihina at walang karapatan sa pangako ng Diyos. So hindi sila nakikipag-usap sa mga Samaritan. At kung babiyahe man sila, hindi sila dadaan doon. Iikot sila doon sa bundok o sa tabing dagat para pumunta kung saan man, pumunta ng Jerusalem. Pero sabi dito sa kwento, si Jesus kailangang pumasok sa mundo ng Samaria dahil papasukin niya yung mundo ng babaeng Samaritana. Ito ang target niya. Meron siyang prospect, yung babaeng ito. So, sabi dito sa verse 4, kailangan niyang dumaan. In reality, hindi niya kailangan kasi bawal. Pero alang-alang sa babaeng ito, kailangan niyang dumaan. Kasi ililigtas niya itong babaeng ito. And later on, ililigtas niya yung Samaria. So, pumunta siya doon. Ito yung tinatawag na intentional, deliberate action. Walang masisave na tao, walang papasok sa langit na tao kung sino man ng tsamba. Lahat ng salvation at soul winning ay deliberate, intentional, sinasadya, pinagpaplanuhan, walang tsamba. Kaya kami, pag may dadalhin kami kay Lord, may sharean kami, pinagpaplanuhan namin yan, pinagpipray namin yan. Hindi yung, oy nakita tayo, sharean kita. Minsan may mga ganong pagkakataon, nagkita kayo, na-sharean mo, pero pati yon planado ni Lord John. Ikaw hindi mo planado, pero planado ni Lord. Pero mas maganda na ikaw mismo nagpaplano. Intentional and deliberate. Classmates nyo, pagplanuhan mo, paano ko tong classmates ko madadala ko kay Lord? Hindi yung papasok ka everyday, wala kang kaplano, hindi ka nagpe-pray, tsambahan, walang mangyayari sa tsamba. Ang buhay na tsamba, walang nararating yan. So dito, hindi tsambahan, planado. Gusto ni Lord dalhin yung babaeng ito sa kaharian niya at yung Samaria. So intentional, deliberate. Laktaw tayo. Pagdating doon, sabi niya sa mga alagad, sige, bumili kayo ng pagkain dahil ang tagal ng lakad natin, tanghaling tapat, mag-aalas 12 na, tanghalian na, gutom na tayo. So sabi niya, sige, lahat kayo, sabay-sabay na kayong bumili ng pagkain. Nagpaiwan siya doon sa balon, sa Jacob's Well. Maya-maya, dumating yung babae, a woman from Samaria, verse 7, came to draw water para kumuha ng tubig. At kukuha siya ng tubig katanghali ang tapat, 11 to 12 tanghali. Sa Middle East, sa India, walang kumukuha ng tubig sa katanghali ang tapat dahil napakainit. Kung kayo galing ng Middle East o India, ang mga tindahan po ay sarado ng alas 12 o alauna hanggang alas 5 ng hapon. Nagbubukas sila 6 or 7 kasi hindi na mainit. So ang balon supposed to be sarado ng oras na to. Ang kuhaan ng tubig ay umaga o sa hapon. So itong babaeng ito, tanghali nagigib, kakaiba.
Pero alam natin sa kwento, kaya sa tanghali nag-iigib para walang makakita ng mga marites tsaka parites dahil ang buhay niya para siyang kanta ni Freddy Aguilar, babaeng mababa ang lipad. Okay? So, pinag-uusapan siya sa Samaria, so para walang kwento-kwento at chismis, hindi siya sumasabay sa umaga, hindi siya sumasabay sa gabi, tanghali siya nagigib. At alam ni Jesus, yung buhay niya, na tanghali siya nagigib. Kaya tanghali, pumunta si Jesus doon. So ang sabi dito, pagdating doon, sabi ni Jesus, give me a drink. Bigyan mo ako ng tubig, bigyan mo ako ng mainom. So anong topic niya? Mahal ka ni Lord? Kailangan mo magsisi? Yun agad? Nothing? Connect level 1, ano? Nothing spiritual, nothing personal. Anong spiritual doon? Tubig lang yan. Anong personal doon? Tubig lang yan. Wala. So sabi niya, painom. O ganun lang, tubig. Pangin tubig. So ganun ang strategy. Walang personalan, walang spiritual. And then, nag-usap na sila. Sabi ng babae, ikaw Hudyo, ako Samaritana, hindi tayo pwedeng mag-usap. Bakit ka nanghihingi ng tubig sa akin? Beside, babae ako. Bawal yan. So, ang dami nilang kwentuhan. And then sabi ni Jesus, kung alam mo lang kung sino kausap mo, blah, blah, blah. Then 16, from nothing personal and nothing spiritual, pumasok si Jesus sa level 2 ng connect. Ano yung level 2? Personal and emotional. Nag-transition si Jesus. Sabi niya, tawagin mo asawa mo. Yung babae na shock eh. Ha? Ha? Eh wala siyang asawa. Kinakasama meron. Ang sabi niya, wala akong asawa. Sabi ni Jesus, tama ka. Kasi yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa eh. And then, pag pinanood niya yung The Chosen, binanggit pa yung mga pangalan isa-isa kung sino yung nakarelasyon niya. So, sabi dito, sabi ng babae, mukhang propeta ka. Bakit alam mo yung nangyayari sa buhay ko? So, ang ginawa niya, change the topic kasi personal na eh. Ito, ang ginawa ni Jesus to, no? Hindi 1 month na connection, hindi 2 months na connection. Kaya medyo awkward dun sa babae. Sino ka? Bakit pinakikialaman mo buhay ko? Ba't alam mo? Pero tayo, sa Connect 1, 1 buwan yun, nakipagkaibigan ka. Connect 2. So medyo hindi na awkward pag pumapasok ka na sa personal na buhay nila. Kasi na-develop na yung relationship. Dito, hindi pa. So ang sabi dito ng babae, kami nag-worship dito sa Gerizim. Kayo nag-worship sa Jerusalem. So sabi ni Jesus, change the topic siya, worship ang pag-usapan, wag personal. Sabi ni Jesus, darating ang panahon, hindi na doon ang worship, hindi na rito ang worship. We worship God in spirit and in truth. So yun na, then laktaw tayo sa 25. The woman said to him, I know that the Messiah is coming, he who is called Christ. When he comes, he will tell us all things. Jesus said to her, I who speak to you, I am he. Ako yun. So from personal to spiritual, ang pinag-uusapan ngayon, Messiah na, Diyos na, Savior na. So ang sabi niya, ako yung Savior of the world. And then, tumakbo na siya doon sa syudad. Iniwan yung banga, iniwan yung tubig. Lahat na naka-encounter kay Jesus, may purpose sa buhay. May felt needs na tinatawag. Ang needs nitong babaeng ito, yung tubig. Kailangan niyang uminom araw-araw. Pangalawang felt needs niya o problema niya, yung kahihiyan na inaabot niya tuwing lalabas siya ng bahay. So nasolusyonan niya temporarily, tanghali magigib. And pangatlong problema niya, walang respeto sa kanya yung mga kalalakihan doon. Dahil sa kanyang buhay. Pero yung tatlong yon binigay ni Jesus. Respeto, hindi siya chinichismis, at bibigyan siya ng tubig na hindi na siya mauhaw. So itong tatlo, yung felt needs na sinasabi natin, pag nakapasok ka na sa mundo ng taong sesyeran mo kay Jesus, alam mo na yung problema niya, alam mo na yung pangangailangan niya, doon ka magsimula. Itong babaeng ito, yun yung felt needs. Another example, sa Luke chapter 19, 1 to 10, pasadahan ko lang. Merong isang big time na BIR official, actually siya yung head. Ito ay napaka-corrupt, no? Walang pumapansin na kapitbahay. Pero nung dumating si Jesus,
yung pansin na kailangan niya, binigay at kumain pa sa bahay niya. So yung mga Pariseo nagtaka, bakit yan? Nakikisama sa ganito-ganito. And then sa Luke chapter 5, si Peter, magdamag walang huli, pag pinanood niyo yung The Chosen, may utang pala sa BIR. So kaya magkalaban itong dalawa si Matthew tsaka si Peter. So may utang siya sa BIR at mababangkrap na yung negosyo niya, kukunin na lahat. On that night, wala silang huli. Pero the next day, dumating si Jesus, nagkaroon ng huli. Ang problema, ang felt needs ni Peter, pera, negosyo, bankrupt, walang huling isda. Binigay ni Jesus yon. So yun yung felt needs niya. Ngayon, dalawa ang needs ng tao. Yung felt needs o yung problema niyang akala niya yon at yung totoo niyang problema, which is kaligtasan. Ang true needs ng tao is salvation. Salvation ni Jesus Christ. Pero hindi nila pakikinggan yung salvation, mahal ka ng Diyos, kung hindi mo na natugunan yung felt needs, yung pangangailangan nilang physical. Kaya tayo, tumutulong tayo, pabigay-bigay ng ulam, paabot-abot ng kung ano, para yun ang kailangan nila Payo, kunyari, bagsak sa subject, ikaw estudyante, magaling ka doon, tulungan mo, i-guide mo siya. So yung mga ganong act of kindness ay malaking bagay. Okay? Okay, balik tayo dito. Connect level 2, act of kindness. Ito na yun. Extend help. Nakapasok ka na sa mundo nila, alam mo na yung personal na problema, alam mo na yung felt needs, then find ways para makatulong. Aba, promotion yun We find ways. Sabi ng Romans 2:4, God's kindness is meant to lead you to repentance. Kindness and compassion is almost the same. It is love and action. Pero yung compassion, para to sa mga naghihirap, naghihikaos, nasasaktan, nahihirapan. Compassion ang tawag doon. Nakikihirap ka sa paghihirap niya. Pero yung kindness, hindi nangangahulugan na itong taong ito naghihirap. Ang kindness, kahit mayaman, kahit okay naman siya, pero inaabot mo ng kung anumang kabutihan, binibigay mo sa kanya, ang tawag doon, kindness. Pero yung nagsasuffer, nahihirapan, ang tawag doon, compassion. So yung kindness and compassion, importante ito sa soul winning. Kung wala ka nito, mahirapan kang makadala ng tao. Kaya kung sabihin nyo, hindi naman niya kailangan ng pera. Okay, pero kailangan niya ng kindness mo. Dahil ang mga tao, pag nanonood kami ng mga documentary ng mga naliligtas sa mga bansang sarado sa gospel, Iran, China, Kazakhstan, mga communist at saka mga Muslim countries, Hindu countries, Buddhist, sa Japan. Hindi bawal ang Christianity sa Japan, pero ayaw nila sa Christianity. May iilang Hapon na nagiging Christian at ang sinasabi nila, nakita namin sa church, sa mga Christian na to, kindness, ang babait nila. Masayahin sila. Masaya sila, mabait sila. Kaya nga, love, joy, and peace. Yan yung fruit of the Holy Spirit. Kaya pag ang Kristiyano hindi masayahin, hindi mabait, walang nadadala kay Lord. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Masayahin. Hindi masungit. Alam mo, mahal ka ng Diyos. Kung ayaw mo, puta ka ng impyerno, bahala ka. May tadyak pang ganun Bahala ka sa buhay mo. Ikaw na nga tinutulungan, ayaw mo pa. So we need kindness and compassion. Si Coldplay, si Chris Martin, na backslider daw siya o half backslide or denial Christian. Christian kasi ito Alam niyo ba maraming Christian na singer na magagaling, karamihan ng magagaling na singer Christian galing sa church. Praktisado yan every Sunday. Every Saturday, nagpa-practice sa banda. Si Alice Cooper. Kilala niyo si Alice Cooper, yung may guhit dito, yung mukhang demonyo daw. Pero born again yan. Backslider yon. Nalulong sa bisyo, nalulong sa droga, nag-alcoholic, and then bumalik kay Lord. Ngayon, nagpapakain ng mahihirap, ng mga homeless. So, committed Christian si Alice Cooper. Ito rin, Christian din to. Pero pag sumikat na kasi, kinakalimutan si Lord Britney Spears, Christian din yan. Pero backslider. Ito ganun din,
So sabi niya, hindi na ako Christian, pero hindi siya atheist, all theist, lahat pinaniniwalaan. Pero he cannot deny sa mga kanta niya, lumalabas yung Christianity niya. So kunyari, itong kantang ito, Humankind. Sabi niya, I know how we're designed. Alam ko kung paano tayo ginawa ni Lord. Okay? Sige, kantahin niyo nga. I know. We're only human. So sabi niya, alam ko, tao lang tayo. But in the context of other planets, sabi niya, they called us humankind. So sabi niya, but we're capable of kindness, so they call us humankind. Okay? Dahil kaya nating maging mabait, nilikha tayo ng Diyos para maging ganun, lalo na kung Kristiyano ka. So you are capable to be kind. Kaya ang tawag sa'yo, hindi lang human, kundi humankind. Kaya nga ang mga hayop, animal ang tawag, pero pag mabait, animal kind. Kaya tignan mo yung katabi mo, ano ka, human o humankind? Humankind. We cannot bring someone to Jesus until we are kind and compassionate. And lastly, connect lang to ha, connect level 3. Yung dulo, una, connect 1, nothing personal, nothing spiritual, nothing personal. Connect level 2, personal, emotional, transition. 2, spiritual. So connect level 3, ito na, pasok na tayo sa spiritual. Anong gagawin mo? Tuloy pa rin yung dasal, tuloy pa rin yung pakikipagkaibigan. This time, isi-share mo na yung testimony mo. Kasi alam mo na yung problema niya, yung felt needs niya, alam mo na yung sitwasyon ng buhay niya, ng pamilya niya, ng negosyo niya, ng pag-aaral niya, ng love life niya. Alam mo na may problema siya. So ngayon, paano mo siya tutulungan doon? Merong gospel according to Matthew. Tama? According to Matthew, Mark, Luke, and John. Merong gospel according to you. Paano mo nakilala si Jesus? Paano mo natanggap ang salita ng Diyos? Paano ka na-bless? Paano ka nabago? So the gospel according to you is your testimony. Nung nakilala mo si Jesus, nung nagbasa ka ng Bible, yun ngayon ang share mo. So hahanap ka ng mga testimony mo. Share your testimony that is related or can be related to their felt needs or problem. Paano ka tinulungan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral mo ng Biblia? Kunyari, kaya nga yung magkakasing edad, mas maganda. Kunyari, ang problema niya, love life, bigo. Naghiwalay sila, na-busted. Eh ikaw, dumaan ka din doon sa ganong sitwasyon. Nakala mo, mamamatay na ako. Siya ang aking mundo. Di ba? Hindi ko na kayang mabuhay pa kung wala ka. Eh lumipas ang maraming taon, buhay ka pa. Di ba? O ngayon, dumating itong taong ito, nasesharean mo ng gospel, yun ang pinagdaanan. Alam nyo, minsan, inaalaw ni Lord na dumaan ka sa iba't ibang klaseng pagsubok at problema para pag may dumating na tao sa buhay mo na yun din ang pinagdaanan, alam mo kung anong sasabihin mo. Kasali yan sa training ng soul winning. So ngayon, dumaan ka doon, masasabi mo sa kanya, alam mo, dumaan din ako dyan eh. Ganyan din naramdaman ko. Naintindihan kita, compassion, empathy, sympathy. Naintindihan kita. Ngayon, ang ending, pero alam mo, lumipas yung maraming taon, ito ako, buhay pa rin ako. Paano mo ginawa? Yun ngayon. Paano mo ginawa? Ano nangyari? Anong solusyon? Paano nangyari sa ito? Paano ka nagbago? Paano ka nakalagpas? Paano ka nagtagumpay? Yun ang gusto nilang marinig. Lahat ng tao may problema, lahat ng tao may pinagdadaanan, pero ang tanong, paano ka nakadaan at nagtagumpay na buhay ka pa, di ka nagpakamatay? Paano ka nagtagumpay sa pagbagsak ng negosyo mo, sa relasyon yung mag-asawa na na-survive? Maraming mga problemang ganyan. So paano? Ang tanong is, paano? Yan ang kailangan nilang marinig. So hindi tayo nagmamadali sa share ng gospel, ha? May proseso. Ngayon, pagdating sa paano, dito papasok yung testimony mo
sasabihin mo sa kanila ngayon yung pinagdaanan mo. Alam mo kasi, may nag-invite sa akin sa Bible study. May nag-invite sa akin para makinig ng salita ng Diyos. And then, ikukwento mo na yung testimony mo. Ano ka dati? Ano ka ngayon? Ano yung nangyari? Yan yung unang testimony. Pero kung related ito sa sitwasyon, kailangan mamili ka sa mga experiences mo, answered prayer, na related sa problema niya. Yun ang gagamitin mo. Hindi yung, alam mo, nakilala ko si Lord, hindi yun. Okay? Ano yung related sa problema? Kung jowa yan, pag-aaral yan, sabi mo, alam mo, struggle din ako noon, ganyan-ganyan eh. Pero alam mo ito. At dapat, mag-landing ka dito sa John 8:47. Kailangan mag-landing ka. Sasabihin mo, alam mo, nabago ang lahat, nagtagumpay ako, nalagpasan ko yan mula nung nag-aral ako ng salita ng Diyos. Mula nung nagbasa ako ng Bible. And then, ipababasa mo tong John 8:47, ang salita ng Diyos, ito ASND version. Kasi sa ibang version ng nakalagay, ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Pero sa ASND version, ang nakasulat ganito, ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Sige, basahin nyo nga. Anong sabi? Okay. Pag pinabasa nyo sa kanya yan, sa cellphone, bro, o sis, may pababasa ako sa'yo. Kasi nandito ka na sa pangatlong level. O so binasa niya. Pag binasa yan, pahapyaw yan, hindi yan inintindi. Kaya tatanungin mo, anong sabi? Babasahin niya uli. Okay? Anong sabi? Pangalawa niya binasa. Faith cometh by hearing the word of God. So ngayon ang tanong, sino ang mga anak ng Diyos? Yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Tanungin katabi mo, anak ka ba ng Diyos? Anong sagot niya? Tanungin mo ulit katabi mo, nagba-Bible study ka ba? Kasi kung may nakikinig, ibig sabihin may nagsasalita. At ang sinasalita, salita ng Diyos. Ang tawag doon, Bible study. May nakikinig, may nagsasalita, ang tinuturo, Bible study. May Bible study ka ba? Tanungin mo katabi mo, may Bible study ka? Sino ang anak ng Diyos? Yung nakikinig. Ang anak ng Diyos yung nakikinig. Nagba-Bible study. Kung hindi ka nagba-Bible study, sige nga, anong sabi dyan? Kung hindi ka nagba-Bible study, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, anak ka ng Diyos? Kung hindi ka anak ng Diyos, kanino ka anak? Pag hindi ka nagba-Bible study, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Kanino kang anak? Siyempre, sa kabila. Dalawa lang naman spiritual tatay. Diyos, Ama naming Diyos, at demonyo. Pero hindi niya sasabihin lang medyo capital letter lahat sa kanya yan. So, ang anak ng Diyos, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin nagba-Bible study. So, kung hindi ka nagba-Bible study, hindi ka anak ng Diyos. Ngayon, tanong, gusto mo bang maging anak ng Diyos? Tanongin mo katabi mo, gusto mo maging anak ng Diyos? Paano maging anak ng Diyos? Sabi dyan, nakikinig. Pag may nakikinig, may nagsasalita, may nagtuturo. Ano tinuturo? Salita ng Diyos, Bible study. So kung gusto mo maging anak ng Diyos, kailangan ka umattend ng Bible study. Tanungin katabi mo, may Bible study ka na? So kung wala kang Bible study, hindi ka anak ng Diyos, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. So kung gusto mo maging anak ng Diyos, mag-Bible study tayo. Alam mo ba, sa ginagawa natin ngayon, nagba-Bible study na tayo. Ulitin natin to next week. I-schedule mo na. So mag-schedule ka na, kailan tayo? The same day, the same hour, go. May Bible study ka na next week. Ganun na kadali.
Kaya yung mga walang Bible study dyan, para sa inyo to, dyan 8:47. Tayo tayo. Tayo tayo. Kung wala ka pang Bible study, kasali ka rito. Akala nyo, practice to Hindi, totoo to. Sino po yung mga first time na nandito? Taas nga po ang inyong mga kamay, wagayway. Ayan. Welcome po kayo dito. Punta po kayo dito sa harap. Pag-pray ko kayo, tapos na tayo. Closing prayer na tayo. Gusto ko lang kayo i-bless. So, yung mga nag-invite, samahan niyo po sila dito. Tapos na tayo. Kung walang nag-invite, ushers, paki-guide sila. And then, yung mga, mamaya po yung mga wala pang form para umattend ng Bible Study Leaders Training, sa mga ushers, humingi lang po kayo. Sige, lapit kayo dito, harap kayo sa akin. Sige po, pwede niyong samahan, mga guide, mga nag-invite. So, mga anak ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya maraming tao sa Pilipinas, pag namatay, uy, nasa langit na yan, uy, anak ng Diyos yan. Hindi nga niya nabuklat ang Bible, ni minsan, tas anak ng Diyos. Budol yun. Alam niyo, budol yun Maraming panahon na tayong binubudol ng mga relihiyon na, ay, langit yan. Mabait naman yan Kahit di nagbabasa ng Bible, langit yan. Maliwanag ang Biblia, pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka sa Diyos. Hindi ka anak ng Diyos. At kung hindi ka anak ng Diyos, sa kabila ka. Buti na lang, nandito kayo ngayon, nakarinig kayo ng salita ng Diyos. At hindi ito yung wakas, hindi ito yung ending ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ito yung simula. Kaya I encourage you, after this, kung sino man nagyaya sa inyo, kung walang nagyaya, lapit kayo sa mga leaders natin dyan, maganda maka-attend kayo ng Bible study. Kasi yun talaga Ang anak ng Diyos tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Sabi ng John 3:16, God so loved the world that He gave His only Son. Mahal ng Diyos lahat. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa kanyang anak, si Jesus, magiging anak din ng Diyos. So dalawa ang basihan ng pagiging anak. Pagtanggap kay Jesus na anak ng Diyos at pag-aaral ng salita ng Diyos. So nag-aaral na tayo ng salita ng Diyos ngayon. Simula ito, tanggapin naman natin si Jesus sa puso natin bilang anak ng Diyos na regalo sa atin. Gusto niyo ba? So pray tayo. Yuko tayong lahat. And as we bow our head, pwede ba natin itaas yung isang kamay natin sa langit? Tanda na, Lord, andito ako ngayon. Gusto kitang sundin. Gusto kitang tanggapin. And as we bow our head and close our eyes, sumunod po kayo sa panalangin na sasabihin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Sa oras na ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko. Ako'y isang makasalanan. At wala akong magagawa. Para iligtas. Para ayusin. Para baguhin. Ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Ay para tubusin ako. Linisin. At patawarin. Sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo, at sa pagliligtas mo na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Patuloy tayong nakayukot, nakapikit. Pwede nyo nang ibaba ang inyong mga kamay. Lord, salamat po sa buhay ng mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Ngayon, anak mo na sila, Panginoon. Tinanggap ka nila bilang Diyos, tagapagligtas ng kanilang buhay. At nakikinig na sila ng iyong salita. Nawa, ito ay simula pa lamang. Dahil ang tunay na mga anak mo, patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos.
Dalangin ko sa kanila na ito ay tuloy-tuloy ng pagdalo dito, Panginoon. At Lord, maka-attend din sila ng mga Bible studies. Alam mo din kung ano yung mga felt needs nila. Alam mo rin kung ano yung mga problema nila. Lord, hindi tsamba na nandito sila ngayon. Gusto mong katagpuin. Gusto mong gumawa ng himala sa buhay nila. Gusto mong patunayan na itong Diyos na tinuturo namin sa Biblia, mapagmahal na Diyos, matulunging Diyos, maawain na Diyos, makapangyarihang Diyos. Patunayan mo to sa kanila, anumang sitwasyon, anumang problema, anumang pinagdadaanan nila ngayon. Lord, pagpalain mo sila, solusyonan mo yung mga problema nila. Lahat ng nandirito ngayon hanggang dun sa taas, Lord, kung ano man yung pinagdadaanan, samahan mo kami. Magtagumpay kami sa linggong ito at hayaan mo yung pagpapala maranasan namin. Yung himala maranasan namin. Kaya salamat, Lord. Salamat sa kabutihan mo. Hinihingi namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.